Pero bago natin gawin ang ating aktual na biga, pag-usapan muna natin ang theoretical na aspeto ng mga biga. Dito sa beam diagram na ito, makikita natin ang different reaction sa iba't ibang bahagi ng beam base sa applied loading. Nasa red portion ang approximate locations ng zone under tension, habang sa blue naman ang under compression. Theoretically, tulad ng nakikita natin na sagging o yung pagsag ng ating beam, exaggerated lang siya para mas ma-visualize natin ang behavior ng beam under loading. Ang beam ay nagbe-bend downward due to gravity loading. Dahil nga sa sagging na ito, nadidevelop ang bending stresses, kung kaya kailangan ang mga bakal to counter this bending stress. At ang dahil nga sa tensile stress na nadidevelop dito sa ating tensile zone, maaaring magkaroon ng cracks sa mga bahagi nito. Ang solusyon? Dapat mag-provide ng main reinforcing bars o ito yung ating mga longitudinal bars to resist the tension. Generally, this is the standard for the extra bars o yung tinatawag nating cut bars sa top and bottom portion ng beam. Sa previous video natin, ang size at dami ng mga main bars ay malalaman base sa requirement ng design o base sa bigat na dinadala nito. Kaya, makikita natin may 4 tayong pangunahing mga bakal. 2 sa corner dito sa itaas at 2 sa corner naman sa ibaba. At may tinatawag na extra bars o cut bars na siyang kailangan naman para masatisfy natin ang design. Mayroon tayong tinatawag na middle third, ito yung 1/3 ng span, bandang pinakagitna, at end third, 1/3 ng span mula sa poste. Sa end third, matatagpuan ang negative bending moment. Kaya, ang bakal dyan ay under tension o pahatak ang puwersa. Dahil nga sa bending sa topmost part ng ating biga. Dito makikita ang mas madaming bakal dahil ito ang magre-resist ng negative bending moment. Dahil nga ang most design option ay singly reinforced beam design. Ang rebar sa bottom ay magsisilbing hanger bars lamang. Although sila ay continuous bar, and at the event of earthquake, sila naman ang magre-resist sa lateral load na dulot nito. In a way, ang isa pang type ng pagdidesign ng ating mga beam ay yung tinatawag nating doubly reinforced design, kung saan ino-consider natin yung reinforcement sa compression zone ng ating mga biga. Pero pupokus tayo sa singly reinforced design dahil ito ang malimit na ginagamit ng mga designer natin. Samantalang sa middle third, ang maximum na moment ay nasa lowermost layer ng ating biga o sa ilalim na kung saan ito ay may positive bending moment. Kaya ang main reinforcement ay makikita sa bandang ilalim. Ang bakal sa ibabaw ay continuous bar o corner bar lamang na siyang sumusuporta sa anilyo natin. At nagsisilbi din itong hanger bar para may pagkapitan ng ating anilyo at main bars sa bottom part ng ating biga. Kaya may minimum tayo na 2 top bars at 2 bottom bars sa ating mga biga. Ang size ng main reinforcement natin ay maaaring 12 mm, 16 mm, 20 mm o higit pa. So option po yun ni designer kung ano yung eksaktong bakal na dapat natin gamitin. Take note, ang clear spacing between layer of rebars shall be 25 mm. Minimum po yan, tulad nito. Para magkasya po ang ating mga aggregates na usually yan ay 3/4 ang size ng ating aggregate o yung ating raba. Pagbiga ang ating pinag-usapan. Although at the discretion of the engineer, pwede naman siyang gumamit ng twin bars o yung pagsasanib ng 2 main bars instead of separating them in 2 or more layers. Kasi in theory, kapag mas malalim ang effective depth ng beam, mas mataas ang resistance ng beam sa loading. Kaya ang twin bars o minsan bundle bars ay mas advantageous option instead of layering. Clear spacing of rebars in horizontal layer shall be minimum of 50 mm. So ito yung kadalasan na nag-govern sa design. So, for example, meron tayong 16 mm na main rebars. Ang total na width ng ating beam ay concrete cover na 40 mm both sides plus 10 mm na stirrups diameter both sides
plus 16 mm na rebars, so dalawa yan, plus 50 mm na clear spacing equals to 182 mm or say 200 mm. So by trial and error, we have a total depth ng ating beam to be twice of the calculated width, which is equals to 400 mm. So nilalaro po yan ng mga designers natin. So kung ano yung appropriate na depth based doon sa ating width. Okay? Now, let's check the highlighted rebars. So bakit nga ba in design and actual construction ay putol na yung part na to? Bakit nga ba natin pinuputol ang ating mga bakal dito? Bakit may tinatawag pa na extra bars? So ito po yun. Ang dahilan po ay sapagkat ang portion na ito ng biga ay hindi na nangangailangan ng madaming bakal. Kung itutuloy-tuloy natin ang mga bakal dito ay nagsasayang lamang po tayo. Hindi na po siya economical. Ibig sabihin magastos. Kaya putulin na lang natin para mas makasave tayo. Yung mga receive natin pwede natin magamit pa pang-splice sa ibang portion ng ating mga biga. Saan naman tayo mag-determinate ng ating mga extra bars? Para maintindihan, ang haba ng ating mga extra bars ay nakabase sa design na kung saan ang basihan ay ang point kung saan makikita natin ang point of inflection. Ano nga ba itong point of inflection? Sa design, ito yung point kung saan makikita natin na zero ang bending moment. So wala pong moment ang portion na ito ng ating beam. So sa design, basically, ang termination ng ating mga extra bars ay dapat na, so yung L over 4, so L ito yung clear span natin, plus ano man yung highest dito sa tatlo. So yung unang option is yung effective depth ng ating beam, or 12 dB, or yung 12 times yung diameter ng ating main bars, or clear span divided by 16. So kung ano yung malaki dito sa tatlo, yun na mag-prevail. So kadalasan ang nakukompute natin ay yung effective depth ng beam. So yun yung kadalasan na nag-govern. So ang ating termination ng ating mga extra bars ay L over 4 plus the effective depth ng ating beam. Pero kailangan pa rin natin i-compute yung dalawa pang criteria. So para safe tayo. Samantala, ang cut bar natin sa mid-span ay governed ng sumusunod. So kung sinasabi na sa point of inflection, so balikan natin na again sa point of inflection. Sinasabi na hindi na kailangan ng reinforcement kung tutusin. Kasi nga zero na ang moment natin. So bakit pa natin pa susobrahan? Bakit mayroon pang extra na length ng ating main bar sa actual na construction and even dun sa design? So bakit nga ba kailangan pa ng embedment length na nagpas sa point of inflection? So although it is possible to cut off bars in zones where they are no longer required when considering economic advantages, minsan kailangan din i-consider ang komplikasyon sa design at construction. So mas mainam na i-extend ang cut-off bars beyond point of inflection to ensure adequate band between bars and concrete. Okay, so yung maikling dinagdag natin, so may malaking factor po ito sa tibay ng ating ginagawang biga. Okay, malinaw po yun?